Alam po ninyo, itong kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte at iba pang mga retired general o aktibong pulis dun sa crime against humanity, parang pinalalabo ng iba at yung iba naman ay pinapaasa, yung iba naman ay nagpapaasa. Ito po ang totoo. Ang kasong ito ay malakas kasi maraming Pilipinong complainant na lehitimong biktima ng Duterte administration. Okay? Pangalawa, ang ICC, yan po ay walang pakialam sa politika. Dati ko na sinabi pero inuulit ko po kasi pinipilit ng iba na parang style sa Pilipinas na ang korte o ang kaso ay nahaluan ng politika. Diyan po sila malaki ang pagkakamali. Pag sinabing crime against humanity, napakabigat pong kaso niyan. Kasi wala naman pong tao o kahit sino ang may karapatan na kumuha ng buhay ng sibilyan o ng simpleng mamamayan, lalo na kung ikaw ay nasa gobyerno o ikaw ay dating pangulo o anuman po ang iyong posisyon sa pamahalaan. Kaya pag sinabing crime against humanity, napakabigat po na akusasyon at ang pagpapatunay niyan ay yung mga pamilya na nawala ang buhay dahil nga po sa tukhang operation ng Duterte administration. Actually, ang nakalagay nga dyan crime against humanity of murder, torture. Although may nababanggit pa rin rape o RAPE kung tawagin. Okay? Hindi ko alam kung bakit may ganon. Mayroon bang nag-file ng kasong sexual harassment? Pero yung lumalabas dun sa ICC prosecutor, yan po yung mga kaso. At yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng warrant of arrest at inaresto. So napakabigat na kaso, napakabigat na trial, mahabang trial. Kaya ko ito pinapaliwanag kasi yun po ang mangyayari. Magtatrial at walang sino man na pwedeng makapagsabi sa ngayon kung acquittal o guilty o kung kailan, hanggang kailan, ilang taon ang trial. Yan po. Kung may nagsasabi ng mga advance, yan po ay puro speculation lang, fake news. Hindi kayo dapat maniwala. Kasi nasa korte na ang kaso, nasa korte na, under control ng korte si Duterte, ang korte na ang masusunod dyan. Kahit na kung anong gawin ng mga pro-Duterte o kahit anong gawin ng mga abogado, kung hindi na makukumbinsi ang mga senador judge, ang Interpol judge, okay, wala pong mangyayari. Mananatiling propaganda, mananatiling pampolitical na statement, lalo na ng mga kandidato ng anti-Marcos, anti-administration o mas kilalang Duterte candidate or yung kanilang mga followers, including mga vloggers ng karamihan sa kanila o meron sa kanila, fake news talaga. Kaya nga doon sa hearing sa Kongreso, wala silang magawa kundi umiyak na lang. Ang tatapang magsalita, ang tatapang mag-content sa kanilang mga vlog, yung pala ay nangungopia lang, yung pala fake news. Tapos ng mabuko, nag-iiyakan, wala ka kwenta-kwenta, hindi ba? So, hintayin po natin kung anong taon, kailan ang magiging desisyon. Pre-trial pa lang Kung mag-speculate na yung mga pro-Duterte, makakauwi na daw, papakawalan daw, acquittal daw. Saka nakakita ng ganun. Ano ang inyong pinanguhugutan kung bakit kayo may sinasabing ganyan? Di ba? Pagka ganyan ang inyong mga statement, patuloy niyong sinasaktan. Patuloy po niyong dinudurog ang pamilya ng mga nawalang ng buhay at kamag-anak dahil sa tukang ng Duterte administration. Kasi pinangungunahan niyo ang korte. Sinasaywar niyo or nililinlang ninyo. Binuburan niyo ang maliit na pag-asa na ngayon ay lumaki na dahil nahuli na si Duterte. Huwag natin at huwag niyong pangunahan ang ICC o ang korte. Korte dito o korte sa abroad, lalo na sa abroad, wala kayong kakayanan na yan ipanghimasukan at ipolitika kasi wala pong mangyayari doon. Yan ang totoo. Ano po ang inyong masasabi? Please like,
subscribe, follow, at pakishare po ninyo ang video ito. Okay. Sunod na ating pag-usapan, ito nga pong ilang pa rin sa mga akusado. Kung ito nga ba siyang, sino-sino nga ba ito? Pero ang identified dyan ay dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Meron daw mga aktibo at dating general ng PNP at iba pa ang kasali dyan sa kasong ito. At hindi ho magtatagal. Baka nga po magkaroon ng warrant of arrest yan kasi kung nagkaroon ng warrant of arrest at nahuli si Duterte, bakit naman hindi mahuhuli at hindi iisyuhan ng warrant of arrest yung iba pa? Kaya nga ho si Senador Bato de la Rosa ngayon paiba-iba na rin ang statement. Sabi niya haharapin niya, sasama siya kay Duterte, ngayon mahuli si Duterte, nawawala na siya. Wala na yung kanya sinasabing sasama at magpapahuli. Tila magtatago pa, tila hindi magpapahuli. Isa pang plano ay yung idea ng Senado na doon siya magtago pansamantala para hindi maaresto sa Senado. Abay, hindi naman ho pwede yung ganun. Dahil ang government office ay hindi pwedeng taguan ng may mga warrant of arrest. Lalong makakasira sa Senado pagka ganun. At saka hindi naman tatagal. Kasi si Bato de la Rosa hanggang hanggang June 30 na lang ang kanyang pagiging senador ngayong panahong ito. Kung hindi ito mananalo kasi kandidato pa. Pero yung mga retiradong general, aktibong pulis na nasasangkot dyan, aba, huhulihin sila pag may warrant of arrest. Hindi naman po matitigil ang CIDG, ang DILG, ang DOJ o lahat ng ahensya ng pamahalaan. Kahit pa nagkaroon ng investigasyon na parang pabor kay Duterte at kung ano man, hindi po makokontrol at hindi po ibabaliwala ng gobyerno under President Marcos ang warrant of arrest sa oras na ito ay idaan sa Interpol. Dahil yun na po yung President. May warrant of arrest galing sa ICC, tumaan sa Interpol, ipinatupad kaya nahuli si Duterte. So, yung iba pang akusado, kung siyam yan o walo yan, ganon din po ang mangyayari. Dahil sa inyo yan. Kung ano yung gagawin, kayo ba'y susuko, kayo ba'y magpapahuli, o ano mang inyong gagawin. Pero ang Estado ay mananatili. Kahit pa binabatikos ng mga maka-Duterte, kahit pa anong sabihin ninyo, kahit yung ibang mga senador ay lumutang na pro-Duterte, hindi mapipigilan ng warrant of arrest. Kasi ang warrant of arrest, yan ay order ng korte na siyang ipinatupad ng kasalukuyang gobyerno at ipapatupad kahit kanino. Kahit senador, kahit retirado o aktibong general ng PNP. Kasi ang paghahanap dito at ang isyu rito, katarungan. Bigyan ng hustisya ang mga pamilyang Pilipinong naging biktima ng tukhang ng Duterte administration. Kung tinanggap ni Duterte na sabi niya, this is my destiny, nang siya ay unang araw na makarating dyan ho sa ICC, ay baka yan din ang magiging destiny ng mga taong nasangkot at kinasuhan dahil sa human rights violation, crime against humanity of murder, torture at iba pa. Ayan po ang pwedeng mangyari. Please like and share ng video.